Magandang umaga po 'no, 12:21 ang oras po. At shoutout diyan sa mga lahat ng katutubong mga tibuli diyan sa South Cotabato, na nakatira sa bayan ng Lake Cebu at saka bayan ng Tibuli. At shoutout din sa lahat ng mga naging client ko na mga blaan na kung saan ay napanalo ko sila sa kaso hanggang sa Supreme Court para lamang maipaglaban ang kanilang lupa na tinatawag na native title or ancestral land laban sa bilyonaryo na kumpanya na dyan sa Cotabato na Alcantara. So anyway, ito po yung ating pag-usapan sa ngayon ay tungkol po sa ating Vice President na kung titingnan mo, sobrang maldita. Hindi lang maldita, talagang brat pa kung sa English tawagin. Kumbaga kung sa mga anak ng mga mayaman, spoiled. At saka mataray kung sumagot. Grabe, no? Tinatanong lamang siya. Pinaka-istorya dito ay, tinatanong lamang siya doon sa isang hearing. Ang hearing kasi po ay patungkol po sa hinihingi niya na pera para gagastusin ng opisina ng Vice Presidente para sa taong 2025. So, ang minabuti ng mga kongresista, karamihan mga babae na kongresista na yung nakalagay sa Makabayan Block, na nagtatanong kay Sara Duterte kung paano niya ginamit yung 125 million pesos na confidential fund na binigay sa kanya ni Bongbong Marcos noong 2022, exactly December 20 hanggang ginamit niya hanggang December 31, 2022. 11 days ginubos niya. So sa 11 days sinubos niya, kung titingnan mo sa kada araw, kwentahin mo ay 11 million plus kada araw ang gastos niya. Nairita siya na nairita. Ay inaaway niya, iniinsulto niya si Congresswoman Franz Castro na tatanong pa siya na bakit yung hinahayaang makaupo dito? Yung sa Tagalog pa, bakit yung hinahayaang makaupo dito? Yung isang na-convict sa child abuse, napakawalang modo na babae talaga ito si Sara Duterte. Abogada pa naman siya. Kung abogada siya, naintindihan niya po yung kaso kapag na-convict ba ng isang tao sa kaso at nakaapila, ay hindi pa yan convicted. Nakaapila pa yan. Of all people, abogada pa siya, siya pa magsasabi niyan. And of all people, the lawyers are supposed to be the first persons who should understand what cases are. Pero ang ginawa niya, dahil nairita siya, tinatanong kung paano niya ginagasta yung 2022 na confidential fund, ay gano'n ang ginagawa niya. Hanggat sa naisipan niya ata magtanong, hindi ba yun yung hinihingi dito ng Office of the Vice President na pera panggastos ay para sa 2025? At bakit naman sinasali niyo pa yung tanong sa 2022 na pinagkagastusan, tapos na yun? Yan ang kanyang punto. Sabi naman ng chairman na si Congresswoman Kimbo ng Marikina, hindi pwede natin sabihin na isasantabi lamang natin kung paano mo ginamit ang pera ng noong 2019, 2022, 2020 kung nanghingi ka ng pera pagkagastusan sa ngayon. So kailangan din naman malalaman ng mga kongresista kung paano mo ginamit ang nakaraan. Kasi para ikaw pagkakatiwalaan para sa kasalukuyan. Ganun ang puntos. Mukhang nairita siya dahil ang tawag diyan ay binulatlat ng mga kongresista na kung saan lumalabas sa 125 million na confidential fund ay lumalabas po na 75 million ay hindi pinayagan ng Commission on Audit. Ibig sabihin ng hindi pinayagan, iyon ay tinawag na disallowed. Ibig sabihin, bakit disallowed? Kung disallowed, ibig sabihin po, mali ang pinagkagastusan ng pera. Pero may chance pa naman sana si Sara magpaliwanag.
kumbaga, ay apilan niya. Bakit ipaliwanag niya bakit hindi dapat i-disallow ang pera? Biro mo, we're talking about 125 million pesos, tapos hindi kinilala ng Commission on Audit yung 75 million doon sa tinatanong ng mga kongresista. Kumbaga ang tanong, bakit ka namin pagbibigyan pa ng bagong budget, hindi mo nga nagastos na maayos yung pera sa nakaraan? Ganun ho ang tanong. Tapos, nagkabangayan, nagkasagutan. Ang taray ng mga sagot. Mayroon pa siya na, kumbaga, ang tanong sa kanya dito ay nagpapakita lamang na hindi siya mapagkatiwalaan ng pera. At ang pera po, ang ibig sabihin ng pera dyan ay hindi basta-basta pera. Ang ibig sabihin po ng pera, pagdating po sa budget ng bansa, yan po ay pag-aari ng bayan, pag-aari ng mga tao. At kung pag-aari ng tao, tilustay mo pera ng mga tao, anong ibig sabihin yan? Ang nangyari niyan ay nilabag mo. Ang ibig sabihin ay ininsulto mo ang tiwala ng tao sa iyo. Kumbaga, betrayal, tinraidor mo ang pagtiwala ng tao sa iyo. Ang tawag dyan, betrayal of public trust. At kung betrayal of public trust, yan na po ang ground ng impeachment. Pwede na siyang i-impeach ngayon. Ngayon, marami doong na-irita sa kanya, malamang at na-irita din sa kanya si Tambaluslos, Romualdez, malamang nakikita ko na dito ang impeachment. Sigurado yan. So ngayon, para maintindihan yung ibig kong sabihin, pakinggan natin yung mga palitan na sagot. Okay, ito yung hearing kanina. So, ang matindi siguro dito ay hanapin natin yung sagutan nila ni Congresswoman Franz Castro. Ito. Honorable Franz Castro may now proceed with her interpellation. You have the floor, ma'am. So, Madam Chair, siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to the... Ang ibig sabihin yan, base sa paggamit ng pera ng 125 million na binigay ng COA, ito yung record nila. So binabasa na ngayon ni Congresswoman Franz Castro. To us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair. So surveillance and monitoring, yan ang isang unang pinakagastusan. Magkano? No, yung purchase of information out of 125 million. Confidential funds in 2022, purchase of information 14 million. Okay, 14 million. 14 million. Ang nilagay ni Sara na pagpapaliwanag kung paano din nagastos ang 14 million ay pinambili daw niya ng informasyon. Well, dahil confidential, karapatan niya itago kung ano talaga sa likod, kung anong totoo. Kung totoo man yun hindi, dapat na diniklara niya yan ay ang the only check naman makukuha na siguro, pakita niya, mag-submit siya ng report kung anong klaseng informasyon ang generally speaking, ang pinagkakagastasan niya ng 14 million. Next, ano pang ginastos? Payment of reward, 10 million. Rental and other Payment ng reward. Ibig sabihin, nagbigay siya ng reward, 10 million.
hindi man lang dito nabanggit kung anong klase na mga reward. Yan ba ay nakapagturo ng isang kriminal at nahuli? Trabaho ba niya yan? Di ba trabaho ba ng pulis yan? Hindi naman trabaho ng Vice President? O kung trabaho ba ng na paghuli ng NPA o ano? O tingnan natin. Basta dineklara ni Sara na 10 million ay ginamit niya sa pagbayad sa rewards. Well, siya lang nakakaalam siguro niya kung ano, pero hindi niya napapaliwanag. Expenses relative to the maintenance of safe houses, 16 million. So sa safe houses daw, nag-maintain siya na umupa siya ng safe houses. Ano may safe houses? Parang patama yan sa mga confidential expenses. Uupa ka ng bahay para manmanan mo yung ibang mga kung sinong kalaban ng gobyerno. Ganun at ang ibig sabihin yan. Okay, next. So ibig sabihin, ulitin natin, 14 million pesos ang ginamit sa pagbili ng mga impormasyon. Parang may isang wanted, itinuro, binayaran, parang reward. Tapos, 10 million, may iba pang reward. So, payment of rewards, hindi naman payment of information. Kumbaga, ang information naman yun ay anong kailangan ng impormasyon. Tapos, ang 10 million para sa reward. So, 24 million na. Tapos, ang 16 million ay binayad sa pag-maintain ng safe houses. So, 16 plus 10 plus 14, that is 40 million na. Tingnan natin. Of supplies, 35 million. 35 million, pinabili ng purchase and supplies. Ano pa? Provision of medical and food aid, 40 million. Yun. Bumili ng medical and food aid, 30 million. Ano pa? Payment of incentives or traveling relative to confidential operations, 10 million. So a total of 125 million. So ibig sabihin na dito ay in 132 areas in 11 days. So ang ibig sabihin lang naman dito ay sa mga nilista ni Sara Duterte kung paano niya ginasta yung pera na yan, ay iyan po ang kanyang nilista. Pero ang ginawa naman ng Commission on Audit ay yung 75 million ay hindi nila ginalang na dapat gastos sa ilalim ng confidential fund. Yan po ang problema. So, ang nangyari, shortcut, nagkabaygayan, nagkasagutan, at hanggat sa nauwi na sinasabi ni Sara Duterte na may kaso yan sa Supreme Court, hindi niya daw pwede sabihin. So, ang akin lang dito, wala pong bawal na ipaliwanag niya kung saan napunta kasi hindi naman yan sakop ng tinatawag na pagbabawal ng Supreme Court ang kaso. Ang sa kaso naman yan, sa Supreme Court, hahanapin lamang ang katwiran kung tama ba o hindi. Dito lang naman, tinatanong naman siya, ano bang pinagkagastusan mo? Hindi tinatanong dito kung bakit mo ginastos ganun. Yan ang problema kay Sara Duterte. Yan, spoiled brat talaga. Pakinggan natin. 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million. Okay, let me be corrected. I-correct ko sarili ko. Hindi pala 75, kundi 73 million ang disallowance. Ibig sabihin disallowance, yun ang sinabi ng COA na hindi pwedeng pagkagastusan mula sa 125 million. At patuloy. Confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm? Kumbaga dito, tinatanong ni Congresswoman Franz Castro si Vice President Sara Duterte na dumalo sa hearing kung iko-confirma niya ba yan yung report ng Commission on Audit. O tingnan natin kung paano umasta si Sara. The Vice President. Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. Anong comment? Hindi naman comment yun eh. Ano ba? Ay, nagagalit ka kasi, kini-question ng pera-pera kasi to kay that is a matter that redounds to your integrity in spending money of the people. Pera ng tao yan. Paliwanag mo. So my question is, can you yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair.
So, Before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should have reminded persons her to when she said the refrain line, diba? I called your from- attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Ano bang comment na po? Hindi naman comment. Nagtatanong na si Franz Castro eh. Iniikot mo yung umiiwas ka sa tatanong eh. I don't recall Bakit hearing naman, a Taray? snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed with Secretariat, please Madam proceed, Chair, I ma'am, would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the well, comments. point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang So let's please proceed with the Yeah. answer. point of order, Madam Chair. Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Tama. Sama naman siya. No? Nagugulas pa. Imbes dapat ang chairwoman na si Congresswoman Kimbo ang mag-preside. Nagpe-preside na si Sara Duterte. Hindi mo teritoryo yan. Teritoryo ng House of Representatives yan. Hindi yan teritoryo ng Office of the Vice President. Oh. Yes, Ay, that's kasi right. ang buhay, ma'am. Kasi inuutusan Madam mo Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Ganyan Appropriation. Yes, Siyempre, inutusan niya ang secretariat ng House. Hindi niya pwede utusan. Hindi naman tao yun. some Ano, order, diba? please. So, Yes, okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Pinapasagot siya ng chairwoman na si Stella Marie Kimbo ng Marikina. Siya ang chairwoman sa Budget Appropriations Committee. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Kita mo? Napakababaw ng kanyang argumento. Hinihiwalay niya. Bakit questionin mo yung kaso ni Franz Castro? Abogada ka pa naman. Alam mo naman na nakaapila yung tao, hindi pa yan convicted. Bastos talaga. Dapat sampan to ng kaso na live ng disbarment eh. Point of Okay, order, House Madam of Chair, ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow me Please wait a to be snide recognized. comment? Excuse me, our members and our I guests. warned you. Please wait to Don't go be to this rabbit hole. please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at Okay? Kita ba ang ugali ng Vice President nyo? this point, Honorable Manuel, Yes, Madam Chair, again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is actually the best opportunity, formal proceedings, nakikita po ng publiko para malaman anong sagot ng Vice Presidente. So hindi po natin napapayagan ang ganong mga argumento na hindi naman tumutumbok dun sa topic natin. so Okay, Madam Madam Vice Chair, President, there's I a will make this question. easy for you. Please make Sige, ma'am. your responses direct to the Sige, point. ma'am. I will make this easy for you. What rules are we using for this budget hearing? We have our rules Yes, ma'am. adopted by the Committee on Appropriations. Right, okay. We searched for that rule. So we only found the Bakit ka makialam sa role ng guest speaker ka lang dyan, hindi ka pwede makialam dyan? general rules. So we have a copy of the rules for the budget hearings. Well, as far as I'm concerned, mas importante ang rules para sa amin. Kayo po, ang kailangan nyo lang marinig is yung acknowledgement for you to begin to speak. Yun lang po ang pinaka-importante para sa guests. Sa totoo lang po. Yes, ma'am. So ang pinaka-importante, yes, you may proceed. At saka po yung adjournment. Yun lang po. Yung termination po. Yun ang pinaka-importante lang po. For the rules, yun ang ay importante para sa members. But we may provide
the copy to you. Yes, So ma'am. please So, proceed and answer the may we question. request a copy? Yes, yes, absolutely. But Yes. please, there is a question. And do you want us to repeat the question? And we will not penalize you all the time. I don't, You can repeat the facts from the notice of disallowance. I don't need the the repeat Honorable of the Franz. question. Yes, Honorable Franz Castro, you may repeat your question on the notice of disallowance, I believe. Yeah, tama, Madam Chair. So according to COA, the notice of disallowance is amounted to 73,287,000 out of 125. At ito po, Madam Chair, yung mga breakdown ng mga disallowed na mga na mga purchases. So reward payment Oh, ito yung mga hindi pinayagan ng panggastos sa reward sa payment. of 10 million, payment of rewards, various goods, 34.857 million, payment of rewards, medicines, 24.93 million, tables, chairs, desks, computer and printers, 3.5 million. So, ang question, Madam Chair, so yung letter A, B, and C, so nakita naman natin nandoon yung sa joint circular. How about yung ito, no? How about yung mga tables, chairs, desktop, computer na umabot po ito sa 3.5 million. So, pwede bang maipaliwanag? Ayaw na paliwanag yan. Bakit ito pinurchase, Madam Chair? Madam Vice President. So, pwede mo mapapaliwanag, Sara Duterte? Oh, sige, tingnan Madam natin. Chair, I still request for the rules of the budget hearings. Okay, Vice President. gusto mo sagutin ko, ma'am. Yes, Madam. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Oh, kita mo nagpipilosopo pa. Sabi niya, ito pong hearing na to para sa 2025 na budget. Eh wala naman dito yung 2022 na confidential fund. Oh, yan. Dito. Sinagot siya. Honorable Madam Franz, Chair. you may Ito yung continuing, continuing questions pa natin noong 2024, during the last budgets. Hindi na ipaliwanag itong 125 million. Oh, ang punto sa ni Pres Castro, 2024 pa ito tinatanong, hindi pa nasagot. Kaya ngayon tinatanong ulit. Alam naman natin na wala ito sa budget ng 2022. So, ito, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat dito tinatanong no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay pwede natin busisiin dito, Madam Chair. Tama ba ako, Madam Chair? I will agree with you, the Honorable Franz Castro. You may proceed, Yes, Madam ma'am. Vice President. Yun yung sagot ko, ma'am. Nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Mataray Where talaga sagot. In the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. In aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is the 2025. Ayan, yung Vice Budget President yun, proposal. tambalos tayo, si Madami. tambalos-los sa kalaban. Madam Vice President, the Honorable Franz Confidential Castro has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are we simple discussing question. the budget of 2023 and 2024? Honorable Franz Sagutin mo Castro. kung masagot So, mo. kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, pinestyon natin ito noong last year at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Tingnan mo. Madam Chair, Madam Chair. Napikon pa siya lalo. Yes, you may Yes. proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing.
Finance Committee, mag-preside. Madam Preside naman na. Vice President, with due respect, you are not allowed to do Kita mo na, mapasinsyusa pa rin to si Congresswoman nga Stella Marikimbo. that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this Not- hearing, Madam President, I did Vice not move, President. ma'am. I requested In the same as vein- your research person, I requested So that the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig So mo yung please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Yo, Please. walang rules. Ano ba ito? Tsara. Nagpa-kunwari bobo ka. Proceed and answer the question. Iniiwasan mo yung tanong kung saan mo ginasta ang pera. It's a very simple question. Di ba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, honorable friends, do you want to Amounting repeat to a that? total 125 of million. 73.287 million. 70.187 million ang unexplained. Dahil may notice of disallowance, Ang ibig sabihin notice of disallowance, unexplained yan. Hindi may papaliwanag na gastos ni Sarah. Bakit din yan paliwanag? Yan ang so ibig niya sa sabihin, Tagalog. Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, DBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Madam Chair. Chair, you Madam cannot Vice President. allow a No. member of the House to just claim that it is illegal. Oh. Yung mga paliwanag ka. That is a Madam notice Chair. of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. Honorable friends, Okay, thank you, Madam Hindi, Chair. kaya gusto yung paliwanag dito, ay yung mga usapin na yan, dapat daw sa proseso na yan ng Commission on Audit. At hindi daw sa upuan nitong mga congressmen. Nakalimutan niya, ang mga congressmen na nag-approve ng budget, hindi siya aprobahan. Kung hindi naman papaliwanag, karapatan ng mga congressman yan na busisiin siya. Kasi obligasyon ng mga congressmen na ipaliwanag sa tao kung saan napunta ang pera ng tao. Hindi kagaya nito ng kumakain na ng pera ng tao is tambalustay. Pareha lang sa tambaluslos. Oh. Yeah. So, thank you for the explanation, Vice President. Okay, next. According to accomplishment report of OVP, it spent 10 million for payment of reward. So, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, Okay. Tinatanong nito kasi nakalagay sa 125 million pesos, 10 million ang ginamit niya para sa pang-reward. Tinatanong ko rin ngayon ni Congresswoman Franz Castro, sino yung mga tao, ay ilang mga tao ba itong pinagpuntahan? Hindi naman tinatanong kung sino. At paano ba ginastos ito? Yan ang mga tinatanong. COA disallowed the whole amount spent by OVP for payment of reward. Hindi ba, Madam Chair, questionable ito? Isa sa mga tinatanong ni Congresswoman Franz Castro yan, sapagkat isa yan sa 73,187,000 na hindi pinayagan o hindi inaproba ng COA na tamang paggasta. Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Franz Castro.
Ano na. So anyway, habang nagre-recess sila, Can we nakita nito request kung our anong ugali technical talaga ni people to Sarah. fix the mic? Kung hindi niya papaliwanag ito, ibig sabihin, ang ginagawa ni Sara Duterte dito ay nilabag niya ang tiwala ng tao sa kanya sa pamamagitan ng paglustay ng pera ng mga tao. Can So, everybody check their mics and make sure that Ang they're mga mic switched pala off nila sira. para maka-switch on yung si Franz? Sinabotahe pa ata ang microphone ni Pres Castro. Meron na ako. Meron na. Add even nga to. Okay? Paano yan? No. So, Miss Sara Duterte, I hope so napakinggan mo ako. What you are doing here is a disservice. It's a betrayal of public trust. It is a ground for impeachment. And I hope that this Madam Chair, congresswoman point of order lang ulit, Madam Congressman Chair. Kasi would kailangan agree lang nating ma-establish, to vote and I would impeach you. assume hindi naman po pinanganak kahapon ng ating resource person. Practice po natin sa Madam House Chair, that is a Napapuput- polite remark. na para po tayo ay makapagtalakay ng budget na pinopropose para sa susunod na fiscal year. Chine-check natin paano din gumagastos yung mga ahensya even in the current year and in the past year. Also, Madam Chair, Section 162, Rulings as Precedents, rulings on questions raised by members shall form part of the parliamentary practice of the House. At practice po natin since time immemorial na hindi lang po ang proposed budget yung tinatalakay. Kasi yung performance ay dapat bahagi din ng discussion. Yun lang, Madam Chair. Ayan, si Congresswoman Well done. Raul Manuel. Honorable Congressman pala. Franz, could you kindly check if your mic works? Okay, thank you, Madam Chair. So, Pakinggan natin si so yun Congresswoman po, Franz yung Castro sinasabi ulit. natin kanina, yung payment ng reward, the resource person can answer this. Questionable, tingin ko ay questionable ito. Okay? So, next, according to the accomplishment report, isa sa pinaggamitan ng OVP ng confidential funds ay yung provision of medical and food aid. Yan. Ba't nilagay mo medical and food aid? Unang-una, hindi naman yan confidential fund. Mamimigay lang ayuda. 30 million yan, ha? Is not Oh. allowed under the Joint Circular number 2015-01 dahil kailan pa naging confidential fund ang pagbibigay ng ayuda. Or Good question. Kailan pa nagiging confidential ang pagbibigay ng ayuda? kung ito naman ay ginamit sa mga ginamit na tao o informant in 11 days. So paano kaya ginamit itong 14 million na ito, no, para sa medical and food aid in 11 days, Madam Chair? So yun yung tanong ko. Kung hindi ito ginamit doon sa mga aids, medical aid or food aid, pero paano kaya, Madam Chair, ginamit itong 40 million na ito as a medical and food aid ng ilang tao in 11 days? So yun po yung tanong natin, Madam Chair. Madam Vice President? Tingnan natin. Sagot ni Sarah. Madam Chair, the Hmm. subject of this hearing is the OVP 2025 budget proposal. We do not have an item of confidential funds in the OVP budget proposal. Honorable Franz? Mataray. I continue, Madam Chair. Isa sa bumubukol na confidential fund ng OBP noong 2022 ay nasabi ko na, Madam Chair, yung medical and food aid at saka yung mga purchase of supplies. According to the accomplishment report, the OBP spent 14 million now for medical and food aid in 11 days. So ang ibig sabihin nito, Madam Chair, konting math, pumapatak na 3.64 million kada araw ang gastos, no, para sa food and medical aid. So Grabe natin, kung kumain, 3 million, ha?
maintindihan, Madam Chair, paano ito ginastos in 11 days, no? It's 3.64 million kada araw dito sa item na ito. Madam Vice Do you want to President. comment? Na problema Madam si Vice President. Chairwoman I did not call you, Kimbo. ma'am. It was Representative Arroyo who called you. The chair would like to remind both the resource persons and the members to please wait to be acknowledged before you speak. Yes, ma'am. So, Tinawag you mo mean, ako. yes, For what, ma'am? to respond. So any comment, Madam Chair, dun sa sinabi natin based dun sa accomplishment report. So kung gagamitan natin ng konting 3.64 million kada araw ang gastos yun. para sa medical and food for 11 days. For how many people ba ito? Grabe si Sara kung gumastos 3.56, 3 plus million kada araw ang gastos sa ayuda, sa pagkain. Madam Chair, the topic and the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 budget proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. For the information of the body, the letter that we sent, our Madam Vice Dito, nagreklamo si Sara Duterte, hindi naman daw yan kasama sa pag-usapan ayon sa sulat na pinadala sa kanya nung House Committee on Finance. President, Pero dito, pinapaliwanag ng chairman ng House Committee on Finance na kasama yun. reads as follows. In the second paragraph, we noted the following topics to be discussed. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. So yes, Honorable Francie may proceed. Yes, Madam Chair. So mukhang Mukhang naasar naman si Sara kasi pinagpatuloy ni chairwoman na Kimbo, si Congresswoman Franz hindi na Castro. tayo sasagutin ng hindi na ako sasagutin ng ating Vice President. So sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang VP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair. Kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Anyway, Madam Chair, sa kanila naman ang galing yung utilization of confidential and intelligence fund. And of course, ito lang naman ang hawak ko din dito, yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre, papaliwanag pa nila yan kung paano, di ba? So, kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP at lahat ng mga agency. At kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang Para parang pusit. sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin naman Tactics. pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Madam Chair, may I point of information only, Madam Chair? May I? Madam Chair, No, sorry, wait, before you, I'd like to, before we proceed to the next person on the list, I believe that our former President, Gloria Macapagal Arroyo, would like to interject.
observation made. Ayun, kakampi ni in Sara relation to yan, the si point of Arroyo. order, because in the beginning, Pareho kasing mga it was gahaman sa settled pera eh. that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. Isa pa na taga-depende You ni know Sara. that, Madam former President, but of course we know that yung pong pondo ng 2023 ay of course pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. So in the same way, 2022 pwede maging continuing pa rin 2023. At alam din po natin, last year pinagdebatihan po natin ng matindi itong 2022 confidential funds, and in fact we left a homework for the COA. Sinabi natin sa kanila na kailangan nilang tapusin ang audit by November, I believe mid-November of last year, and since then hindi na natin alam kung ano nangyari. So that's the reason for why tinatalakay natin ito, and it's a big amount of money. I believe we owe it to the people to understand what happened. Of course, tinanggal na natin noong 2024. Gusto natin malaman, tama ba yung ginawa natin? Kasi baka naman nagkamali tayo. So I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. So with that, let's proceed with our next Madam Chair, interpreter. may I? Is this just a point of order? Not a point of order, but We will I only, just we will, you may wish want to to be a be, rejoinder of what you may our wish to be, unless it's a point of order, you may wish to be listed. I can put you here, sir. parliamentary inquiry, Madam Chair. Yes, you may Parliamentary inquiry. proceed. May I ask if Ito, kakampi ni Duterte the to. resource person is required to answer a question that is related to a commission on audit notice of disallowance when she already said she's not going to answer. Also, the notice of disallowance is addressed to the office of the Vice President. And just to make it clear, a notice of disallowance is not a judgment. Isa pa ito. is a request, it is an order from the Commission on Audit for the particular office to explain what are the particulars. At saka hindi na yan legislation side. That is already on the Mali ang depensa mo, side Mr. in the Ungab. budget cycle. Ungab ka talaga. So, my parliamentary inquiry, Madam Chair, is that nagsabi na nga siya na hindi siya sasagot, and it is related to the COA notice of disallowance. And just to add, sinabi na rin ni former President, it was thoroughly discussed in the previous year. In fact, tinanggal sa budget ng 2024 yung confidential fund. And we know that there's a pending case on that also. To discuss that further might somehow prejudice or be biased whatsoever. So, yun lang po, Madam Chair. Alright, salamat. Ay, On your ungab ka inquiry, talaga. the only requirement Kinakampihan mo is pa, to Sarah. provide a direct response on the question. Meaning to say, a response that is directly related to the question. Meaning to say, kung may question at ayaw niyo pong sagutin niyo ng diretsahan na hindi po ako sasagot dun sa tanong. Ang problema po kasi, ang response ay naging hindi related dun sa tanong. Halimbawa, may tanong, ang sagot ay paglalarawan doon sa nagtanong. So hindi naman yon klaro na hindi yon directly related dun sa tanong. Kaya, yun po, I think it's a reasonable ask. If there's a question, you may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. At least we know it's a Palawalan. direct Kung ayaw response. masagot, And hindi with wag. that, Ganun lang we kasimple. move to the next Nagagalit ka pa. person on the list. Madam That Chair. this Madam Chair. hindi na po tayo matatapos
Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala Ayun, sa akin eh. nagagalit Aabot ko. talaga tayo ng bukas dito. Kita mo, Diba? Taray? Madam Chair, Is this an inquiry regarding, he said, yes, and Yes, please, ma'am. I remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So Yes, yes, you may so proceed if po. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? O, kita mo? Pusit? And then Ano ko convicted sa child the abuse? presiding chair. So bakit Yes, we napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Madam Chair, point of order. Yes, the Honorable Benny Abante. I just came in, I hear this. We're not talking about the budget, we're accusing each other here. I'd like to find out from the resource speaker, if this is the kind of hearing that we're gonna have. Sir, I am not the presiding officer of this hearing. I know, Yes, sir. but the thing is, you're asking questions, Madam Chair. The resource Madam? speaker does not have any right to ask questions. O, yun. O, do you have? Nalikturan ka tuloy. Nalikturan Where ka is tuloy ni that? Congressman Abante. Madam Vice In your President, rules that Madam a Vice resource President, person this is cannot a budget hearing. request for Please, clarification. Some order, please. Some order, please. Yes, Honorable Benny Abante, may proceed. I'm just asking a question to our resource speaker, you know, because she's asking a question and she's accusing some of the members of this committee. I just would like to find out if we are the ones that have the right to ask questions and her right is to answer the questions of the committee. Okay, so we Yun lang po sa akin yung point of order, Madam Chair. Yes. I think you understand me, Silence. Madam Vice President, am I right? No, sir. I'm gonna ask the No, so chair to ask you to clarify what are my yeah, accusations. please wait to be recognized, ma'am. Pasensya na po. So again, I'd like to Okay. So, anyway, yan yun, nakita ninyo ang inyong Vice President. Ha? She is nothing but a pusit, squid tactic ang ginagawa niya. So with this, all I can say is she is actually providing that good ground for her to be impeached. One of the grounds for impeachment is betrayal of public trust. Yung hindi mo mapapaliwanag yung pera, betrayal of public trust yan. Mind you, ito nakikita ko kasunod. Kaya, magbabati na lang ako, no? Si Crispin Rivera, Maya Paabak. At tapos si Isabel Smith, Sarah, changing topic sa misleading budget. Natakot kasi siya, hindi niya may papaliwanag yung 125 million na nagkaroon ng disallowance ng pondo na nagkakahalaga ng 73.187 million. So, ibig sabihin, disallowance, hindi kinilala ng Commission on Audit ang paggasta niya ng ganong kalaking pundo. Sapagkat, ibig sabihin, ay wala sa batas, labag sa batas ang pagkana. Ayun, si Aling Mari, impeach na yan. Daboy Manila, Bobo, rings lang. Mary Bono, impeach na yan, walang kwenta, government official. Joy Apostol, Sir Toto, paunahan mo na po. Yan, manawagan ako sa mga congressman, susulatan ko mga yan na mag-impeach na. Tapos si Mary Bana, sapol si Inday. Imelda Talaugod, resign Inday. Imelda Talaugod, o galing bata sa Duterte. Joy Apostol, sapol ka kay Sir Abante. So Peter Ramos, hello Dr. Toto. Ang topic po ay tungkol sa confidential funds. Bakit si Sara parang arrogante? Sagot, tama ka, napansin nyo. So Donato Pere, may isang kaibigan, Inday ang pangalan, siya ay tulisan sa pondo ng bayan. Kaya naman, may pinagtatakpan, may isang kaibigan, Pandak ang pangalan. Si Gloria naman yun. Ang galing mo talaga matumula
Instant na tula ginawa mo, Donato Perry. Galing mo talaga. Makata ka talaga. Bright ka. Janry Noyke. Imelda Talaogon, maayong aga. Ha? Roger Oquindo. May Hoy Gloria Takaw. Yung 2023, di pa lumalabas. Yung disallowance 2024 na lumalabas. Kaya't dapat ituloy ang 2022 hanggang 2025. Tama. Marie Santos, good morning. Engineer Toto Kausing. Roger Oquindo, aling maliit to the risk. Aling maliit si Gloria Macapagal. Isabel Nesmith, Sarah, so defensive cause she is guilty of corruption. Osilito Ronquillo, it is obviously a moro-moro. Ay, si Brad Lito nasa Canada ka. Donato Perry, BP Sara, hindi nagbabasa na sa invitation ang mga topics. Nakakahiya ka, interesado ka lang sa pera at hindi kung paano at saan mo dinala o dadaanin ang pera ng bayan. Ang importante, sa'yo, nagkakapera ka lang. O Silito Riquel, are you aligning yourself to BBM? No, I'm not to BBM ticket. Okay, Rex lang. Tapos si Ariel Socorro, the line of questioning is not in the scope BP budget hearing po yan. Ay, taga-depensa, no? Na to, pila limanag na to, Ariel Socorro. Ganito po yan. Manghingi ka ng pera sa akin ngayon. Imaginin mo ikang anak. Nanghingi ka ng pera sa tatay mo. Ang tatay mo naman, tatanungin ka, bakit ka manghingi? Yung mga hiningi ko nung una, hindi mo na ginamit sa tamang paggastasan eh. Ganun yun. Kailangan ipakita mo rin na magaling ka gumasta ng pera ayon sa budget. Kasi kung hindi ka mapagkatiwalaan, bakit ka pa bibigyan? Ganun lang ko kasimple yan. Yung sinasabi mo na sa Supreme Court, hindi po yan dahilan, Ariel, no? Kasi sa Supreme Court, ang tanong bakit at paano, hindi paano, kundi bakit, anong katwiran mo, bakit mo ginastos ganun? Yun ang tanong sa Supreme Court. Ang tanong naman dito, hindi mo sila pwede bawalan kasi pera ng tao to, marinig ng taong bayan kung paano ang pera nagagasta. Ang tinatanong naman siya, hindi naman bakit eh. Saan mo ginasta? Ano masasagot mo rito? Tama ba ito? Hindi. Ganun lang naman ang tanong eh. Walang tanong doon na para makapagpangunahan ang Supreme Court sa mga tanong. Sa Supreme Court ang tanong, ano ang legalidad ng paggasta mo? Ganun lang naman, iba yun. Ibang tanong ito. Isabel Desmith, Filipino money, sobra 3 million a day. Grabe, 3 million a day. Paano kinain yun? Ako, ang ko lang sabi nga ng NEDA ni Bongbong Marcos 64 pesos a day. Kaya na daw kumain ng tao. 3 beses kumain sa isang araw. Ranger Baldimoro, matindi, 11 days lang, maubos yung ganong kalaking pera. Yun nga, ito, maayong gabi, katuto. Isabel Nesmith, kurakot all Sara, saving her money for next election. Ranger Baldimoro Jr., Brian, Ranger Baldimoro, si Brian naman, di naman siguro nilustay yun, attorney, baka binulsa lang. Hello, Brian. Pinapatawa mo kami. Ranger Baldimoro Jr., nagkakatakipan. Okay, Virgilio Santillan Santoyo. Pwede po ba humingi ng payo tungkol sa isang provision sa RA 11506 Airport Franchise granted by Congress and Senate to San Miguel? At titingnan, pag-aralan natin yan, ha? Ranks lang. Da-download ko na ngayon, buksan ko na ngayon yung batas na yan. Ano ba yan? 11, anong batas yun? 11506. Sige. Republic Act 11506. An act grant San Miguel Aerocity Incorporated the franchise to establish and operate an airport in Bulacan. Sa Bulacan, including the right to construct various facilities and conduct related businesses subject to compliance with standards, regulations, reporting requirements. Iyan pala po yung prangkisa binigay sa San Miguel Corporation sa pagpatakbo ng airport doon sa Bulacan. Yun na naman yan.
So, hindi ko pa na nitty-gritty details dito, hindi ko pa nakita kung paano ito. Sa sunod, maybe kung may time tayo, pag-usapan natin dyan. Sorry. Donato Pere, gara ng cellphone ni Inday sa Sablay. AI, may sagot sa mga tanong. O nga no, may sagot kagad sa tanong. Nag-AI kagad para turuan siya kung magsagot. Isabel Nesmith, Alberta Papa, Mary B. Sara is not capable to be president. Sa totoo lang, sa 2028, tatakbo talaga ako president para lang sa pakay na kuwan ko siya, i-bulgar ko siya sa publiko. For me, it's better that you resign than to be impeached out of respect for yourself. O nga, Rangel Valdivoro, Donato Pere, kitang-kita dito ay yung kahinaan ng ulo ni BP Sara, magkano kaya ang bar nito? Ilan kaya ang mga bar exams nito, ratings? Sa totoo lang, mas mataas ang bar exam rating ko sa kanya ata. Hindi naman sa pagmamayabang, ang pakiwari ko na sa top 20 ang aking bar exam result. Pakiwari lang yun, Wala naman ako basihan din. If we go back to the past administration, do you folks know how much was the budget of the Office of the Vice President? Si Robredo, mas mababa, mas may kunti. Edgardo Torres, maangan, ayaw lang matanong astang Reyna na kanya yung perang 125 million na kanyang nilustay. Si Inday lustay, tambalustay. O dapat, iparis lang ni tambaluslos. Ranger Valdemoro, Freddy Cruz, should you be called Vice President and talk to people like that? You should. And answer properly, how did you become a lawyer? And how did you become the mayor of your town? Yun ka Parang hindi siya abogada kung sumagot Roger Oquendo, hi. BP Sara, takaw fund pera ng taong bayan. Iyon, Mary B. Mary Bana, hindi kayang sagutin ni Inday. Freddy Cruz, poor people with such a reason or answer. Ricky Paguyo, magandang gabi, Idol Toto, engineer. Tapos si Just Vincent Tambalustay. Bagbagen, Rodilia, Cesar Irarte, ATC Junior, Belia Cantilier. Sara is a big problem in the country. Freddy Cars, Mary Bana, Manuel Toribio, Chupangs Pasalangit, JCB, Oscar Montano, tapos si Marcode, Bing Liwag, Oscar at si Bilgin Lockhart, tapos sino pa? Si Reacts, si Peck 0925, si John Tuyay. The worst BP is Sara of all time. the worst of all times. Regine Ford very well said. So Mary Bana, Rocky Bayo, Mike Fickelson, Roger Oquendo, Jesse Cruel, tapos Roel Kaagbay, sino pa? Donato Perry. I will forgo the opportunity to defend the office of the Vice President 2025 budget proposal. The question and answer, I will leave it to the House of Representatives to decide. Dapat yan, ganun na lang sinagot yan nung umpisa pa lang. Hindi nakipagbangayan pa siya. Maduna Mokito, nasakuha na daw. Kahit nasakuha na yan, kailangan pa rin niya ipamukha sa taong bayan na tama paggagastos niya. Nasa kanya, kung ayaw niya paliwanag, di mawala ng tiwala ang tao sa kanya. Sinira niya ang tiwala ng tao sa kanya. At yung pagsira ng tiwala, yan ay betrayal of public trust. At yan po ay katwiran para ikaw ay impeach. Razel Sita, ganda gabi idol. Okay, Gray. So, yan ang ating So, ngayon, ihabol ko lang pa konti kasi maglapit tayo mag-1 oras yung ating tinutulungan dyan sa yung tinutulungan natin ng mga tao dyan sa Pasay, Kailangan makita ito lagi ni Amy de la Cruz. Si Amy Lacoste Calixto Rubiano. Ito po'y para sa iyo, inaalay ko. Ngayon, maulan ngayon, saan na kaya mga bata napunta? Ang alam ko, hindi naman sila makakatulog kasi ulan naman kanina kasi may low pressure ata.
So kung may pinakasalot ng ginawa dito sa buong Metro Manila ay wala nang tatalo ata dito kay Amy Lustay, hindi Lustay, Lacoste Calixto. Okay. Tingnan natin ang mga kaibigan natin, mga kabataan, kung nasaan na sila ngayon. Umuulan pa naman ngayon, nagsisilong sila sa ulan. Pakita natin. Ay, hindi pala yan. Remove stage. Ito. Ayun, ipagdasal niyo naman mga bata dyan sa Pasay. Ito sila ngayon. Dito nang inumpisa na namin ang reklamo laban kay Tambalustay ng Pasay. Walang iba kundi si Amy Calixto Rubiano alias Lacoste. Yan, mga bata, Yan. Yan ang ginawa mo. Anong ginawa mo sa kanila, Amy? Oh, yan. Yan. So ano yan gayon? Yan, tinanggalan mo sila ng mga bahay, Miss Amy. Oh, yan. Oh, anong ginawa mo diyan, Amy Calixto, Lacoste Rubiano? Oh, yan. Saan pa mapupunta yung mga batang yan? Ayan, umuulan. Gumigilid para hindi mabasa. Ayan sila. Karton ang tinutulugan. Yan. Ang dingding, tarpaulin. Yan po. Ang kalagayan ng ating mga kabayan. Yan. Yan ang bahay nila. Buti na lang yung Alphamart ay pinapayagan sila tumabi dyan. Ayan, no? Dami-dami nila, eh. Ilan bang bilang mo sa lahat ng kabataan dyan na apektado? May 100 ba? Pero lahat-lahat. Ayun. So, bali, pinakita ko lang ang ginawa ni Masdan Mong yung ginawa, Amy Calixto. Ang kasalanan mo po rito ay paglabag sa Republic Act 7279. At ang paglabag na po yan ay isang krimen. At makukulong ka po ayon sa Section 45 ng ganong batas sa hanggang 6 na taon at magbabayad ng multa na hanggang 100,000 pesos. Kaya maghanda ka na. Medyo busy lang sa araw, sa ulan, itong mga batang ito, wala silang panahon, makakapagsagawa kami ng reklamo laban sa iyo. Pero ito pipilitin namin na matatapos namin ngayon bago mag-September ay maisampa na namin ang kasong krimen laban sa iyo. Maliban dyan, Mayor Amy Calixto ay ang kasong child abuse sa paglalagay mo sa balag ng alanganin nitong mga batang ito. At dahil dito, ay hindi mo na alam ngayon kung mga trauma nila, paano ba makukuha yan. Ang dignidad ng mga batang ito ay yung apektado. Sa paglaki nila, alam mo ba na ang lahat ng mga nagiging mamamatay tao ay nagsimula sa kabataan nila na napakalupit ng naging karanasan nila. Kaya huwag naman sana ganun. Okay? So ngayon, ang kasalanan dito talaga ni Mayor Amy Calixto Lacoste Rubiano ay hindi niya tinupad ang utos o sinuway niya ang utos ng Republic Act 7279 na nakasaad sa Section 28, Paragraph C, Subparagraph 8 ng nasabing batas na nagsasabi bago ang demolition na utos ng korte ay dapat maghanap ka
ng malilipatan o relokasyon ng mga taong apektado na magigiba ka ng bahay. Kaya, okay. Bahala na kayo ha. Magandang gabi sa inyo lahat. Si Isabel Nesmith, kawawa ang mga bata. I will pray for the kids. Tapos Rosita Montero, takbo ka pa ng senador kahit niya, hindi ka ito ano to, kontrapartido ito. Si Robot. Si Robot kami dito sa Davao. Ganun ba? Ay, nako, si Rosita Monterola. Di ibig mo sabihin dyan, mga kapatid ko dyan, hindi boboto sa akin sa Davao. Hindi ko ba alam, taga Davao ako. Mador Alde, ang alam ko, Engineer Toto kasi mataas ang nakuhang grado. Ito si Sara Takaw, graduate siya ng Magnanakaw. Oscar Acasio, nilustay ni Sara ang 125 billion confidential fund. Rosita Montario, wah, yan, kontrapartido. Hanggang dyan na muna tayo, no? Si Virgilio Santillan Santoyo, si Leonardo Baldimoro. Good day po, engineer, no? So random channel. Manuel Tribio, Rebecca Lomidario. Okay, Ed Sayes. So, Ferdinand San Juan, Daboy Manila. Okay, hanggang dyan lang at magandang umaga, Sara Tambalustay Duterte.